is thy name, who has set thy glory above the heavens. O Lord our Lord, how excellent is thy name. Hallelujah, how excellent is thy name in all the earth, Lord our Lord, how excellent is thy name. Minana mo kay Kristo ang lahat ng katangian niya, kaya dapat maging katulad tayo ng ugali ni Kristo. Look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. Magbabago tayo not because of blessing. Magbabago tayo to please God and to glorify God. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. We stepped in faith, not knowing how, but heaven met us here and now. From every prayer we whispered low, we saw your mighty power flow. Hands were raised, hearts were healed, promises you made revealed. Every moment, every place, marked by love and sovereign grace. This is what God has done. Look around and see His love. From the first prayer to the final song, we testify He's faithful, strong. This is what God
Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin, ganun din po sa inyong lahat na nakatune in at makikisa pong maghandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Bago po tayo magbasa ng ilang talata sa Biblia, kamustahin mo muna yung katabi mo. Kamusta ka na? Alam ko po, marami po mga pagsubok na inilalagay sa harapan natin. At minsan po, ang hirap po ng mga test natin. Kaya nga, ang sabi ng Lord, manalangin kayong huwag kayong pahintulot sa mabibigat na pagsubok. Kasi may test yan eh. Tinetest ang lahat ng anggulo ng mga kalikasan na ating Panginoon. Tinetest ang patience mo, ang temperance mo, ang pagtitiis mo, lahat ng yan. Ako din may test eh. Kaya medyo mahirap, pero pinipilit ko talagang ipasayan kasi nakakaya naman kay Lord. Napakalaki ng hirap niya para iligtas lang ako at iligtas kayong lahat. Para ibagsak mo yung test na yon kahit medyo mabigat. Sana gumraduate tayo, may honor, ano. Alright, magbasa po tayo, John chapter 4, verse 24. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Alam po na yun, napakaraming tao nasa paligid natin. Pero ang tanong, ito bang mga taong ito ay karapat-dapat na magpuri sa Diyos? Siyempre, hindi. Bakit? Because marami sa kanila ang sumasamba sa iba't ibang klaseng Diyos. Pero ang binasa natin, God is Spirit. At meron siyang hinahanap. Sino ang mga hinahanap niya? Yung mga taong sasamba sa Kanya sa Espiritu. Pag sinabing Espiritu, may nakikita ka ba? May nakikita ka bang rebulto? May nakikita kang litrato? Wala. So, meaning Espiritu. Kaya lahat ng mga sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, yan ang tunay na mga anak ng Diyos. Amen? Kahit saan ka magpunta, kahit anong kalagayan mo, isipin mo, God is Spirit. Lord, nandito ka. Tulungan mo ko kasi natatakot ako, Lord eh. Alam mo naman, ang kahinaan ko. Bigla kang palalakasin ng Panginoon. Kasi kahit saan dako ka, kasama natin ang ating Diyos. Kaya naman lahat ng mga sumasamba sa Espiritu ay nandirito ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, salamat at nagkita muli tayo. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, napakarami pong tao sa mundo, pero iba't ibang klaseng Diyos ang sinasamba at pinupuri. Ngunit kami, dati kaming ganon, pero naawa ka sa amin, pinadala mo ang biyaya mo, ang mensahe ng kaligtasan. Hindi kami nakalapit sa iyo ng ganon na lang, kundi nakalapit kami sa iyo dahil pinili mo kami. Dahil naawa ka sa amin. Hindi dahil sa kami mayroong mga mabubuting gawa. Hindi po. Dahil nahabag ka lang. Kaya kaming lahat na nandirito buong pusong nagtitiwala sa inyo. Buong pusong nagpupuri, Lord. Dahil kung wala ka sa buhay namin, hindi namin alam kung saan kami pupulutin. Kaya tinataas namin, Lord God, ang umaga na to. Nagpapasalamat kami sa dami ng mga kapatiran na nandirito na nagiging faithful po sa paglilingkod sa inyo. Igawad mo ang basbas mo. Bigyan mo ng Holy Spirit ang bawat isa. Lalong-lalo na yung mga hindi pa nakaka-receive ng Holy Spirit. At gamitin mo po mightily ang aming beloved pastors, Lord, sa pangangaral ngayong umaga na to. Alam namin na may mensaheng kang nilagay sa Kanya. Ibigay mo ang double portion ng anointing mo sa Kanya. At kaming lahat na maglilingkod sa iyong banal na templo, samahan mo po kami. Anoint mo rin po kami, nakatulad ng pag-anoint mo sa mga angels. Inaasahan namin, Panginoon, ang pagtitipon na to ay lalong lalakas ang pananampalataya namin. Maraming salamat, samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen.
Tayo po ay tumayo mga kapatid at sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Jesus! Walls fall down when we shout out the name of Jesus. Strongholds break when we praise. You deliver us. Thanks be to the God who causes us to triumph. I speak faith, today's the day in Jesus' name. My Jericho is coming down. My Jericho is coming down. My victory is coming down. My Jericho is coming down. When we shout the name of Jesus, strongholds break
delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. I will not be moved, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Whom have I in heaven but you? There's none beside, Lord. There's none I desire beside you. You have made me glad. I'll sing of the Lord. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter,
Purihin ka, Panginoon, dakila ka sa lahat. Aming kang sinasamba. Wala po kami ibang tinatawagan, kundi ang presensya mo sa aming pong kalagitnaan. We are here to celebrate you, your goodness, your love, everything that you are. We are here to celebrate your presence, pinakamahalaga sa lahat po ang presensya mo sa aming buhay. Bakit pa po kami magsama-sama kung wala ka, Panginoon? Our shield, our portion, our strength. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na kayo po ay bumaba sa aming kalagitnaan, magministeryo sa pamamagitan po ng kapangyarihan at liwanag ng iyong salita. May the voice of the Lord be heard today. Lalabas po kami, Panginoon, nagsisipaggalakan sapagkat dala po namin, Panginoong Diyos, ang mensahe mo para sa amin. Salamat po na marami. Sa iyo lang ang glory and honor, power, praise, dominion, authority. We give back to you. And everybody say, Amen. Purihin po ang Diyos. Please turn to your other side at sabihin mo, thank God, ikaw ay nandito sa bahay ng Panginoon. Are you happy you are in the house of the Lord? Amen po. So bigyan po na una ng ngiti ang ating Panginoon. Smile. Gustong-gusto po ng Panginoon na tayo po ay nakangiti sa Kanya. And smile din po sa lahat po ng ating mga brethren. Samantalahin ko po mga kapatid ang inyo pong pagkakatayo at ating po itong basahin. Our scripture reading for today. Genesis chapter 1, verses 1 to 3. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. Makakaupo na po tayo at basbasan po ng Panginoon ang mga talatang binasa po natin. Una po sa lahat, mga kapatid, nais ko po magbigay ng honor, papuri at pagsamba, glory lang po para po sa ating Panginoon. The God omniscient, omnipresent, omnipotent, the God in the Old Testament named Yahweh, and He is the same God in the New Testament named Jesus Christ. I give Him all glory and honor. And also, I would like to thank ang ating pamahal na Bishop and Pastor Nomer for the chance po na naibigay po mga kapatid upang ngayon ay makapaglingkod po sa tahanan po ng Panginoon. I also would like to acknowledge lahat po ng ating mga Board of Elders at lahat po ng ating diaconate, lahat po ng ating mga church leaders, maging ang ating mga servant force workers, at lahat po ng nakatunin po ngayon following us online sa ating Extension Church pastors, leaders, workers, and members. Grace and peace be multiplied upon you all. Ngayon po mga kapatid, tulad po ng nabasa po natin, sa pasimula, the earth was unformed and unordered. Meaning wala po itong anyo, wala pong hugis. And if something is walang form, walang forma, at wala pong order, ito ay nangangahulugang pong wala pong kaayusan. The earth also was void. And when we say void, wala po siyang laman, it's empty, unfilled. And it goes to say, darkness was on the face of the deep. Which means the earth was unilluminated. Walang ilaw. And when we say the deep, it basically means the cosmic abyss. Yung pong walang hanggang kalaliman sa kalawakan. Narinig po natin ito, madalas mga kapatid sinasabi the abyss. So pag sabi ng isang tao, I am in abyss, ibig sabihin ako ay parang nasa kalawakan, palutang-lutang, madilim. Hindi ko alam saan ako pupunta because this person is saying that nandun siya si abyss. In the cosmic abyss, mga kapatid, it is dark, very dark, and of course, chaotic, and the earth was in a way part of this abyss.
Then it went on to say, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Sa Genesis 1 pa lang mga kapatid, makikita po natin ang dalawang napakabibigat na salita. The Spirit and water. Now, the Spirit of the Lord ay nakapailan lang po mga kapatid, nakapailan lang sa kalawakan ng tubig. And God said, sa gitna po ng kawalan ng anyo, walang hugis, kawalan po ng kaayusan, sa paligid po mga kapatid ng kadiliman, at yung kalaliman na walang hanggan, isa lang po ang solusyon, at ang solusyon ay the speaking of God. What God says. And they're all captured in this book called the Bible. Lahat po ng thus saith the Lord writings ay nandito po sa libro. So I hope we realize, mga kapatid, that living what God is saying, that is all captured in this book, will dangerously result sa ating pong walang kaayusan, puros kadiliman, walang laman, kaguluhan, eventually kawalan. Bakit? Babalik po kasi tayo dun sa unang-una. Yung before creation, yung unformed, unordered, unfilled, and unilluminated. In verse 3, then God said, light be. Light be. Hindi pa po ito yung sunlight and moonlight dahil day 4 pa po ginawa po ng Panginoon ang araw at ang buwan. Kaya po in Genesis chapter 1 mga kapatid, before creating the land, the sun and moon and the stars, yung po tinatawag natin luminaires, there was first the light. The light of God's presence breaking through darkness or breaking through the abyss. In the end po, mga kapatid, ito rin pong liwanag na to ang matutunghayan po natin. Nung nagsimula sa liwanag, matatapos sa liwanag. When there is now the new heaven and the new earth, o tinatawag po natin the new Jerusalem, basahin po natin sa Revelation chapter 22 verse 5, it says, there shall be no night there, they need no lamp, nor light of the sun. Hindi na kailangan yung luminaire or yung solar light, for the Lord gives them light. And this is the ultimate setting. God Himself as our light in our lives. Kaya po, speaking of light in Genesis 1, it is a primordial light na kinakailangan pong mauna. Before God proceeded to do anything with the creation, before God did anything at all, nauna muna ang liwanag. And now what is the role of that light in our lives as of the present setting? Yung buhay po natin ngayon. Psalms chapter 43 verse 3. The psalmist cry out, oh, send out thy light and thy truth, let them lead me. Thy light and the truth, Lord, set it out on me so that they lead me. Light and truth play a significant role sa victory po ng lahat po ng believers o lahat ng mga Kristiyano. Last Sunday mga kapatid, tinuruan po tayo ng ating mahal na bishop. Actually, galing po itong mensahe na to sa ating Panginoon. Sinasabi sa atin about the mirror of truth. So, let's consider this the part 2. While the devil po, mga kapatid, is a major factor sa pagkatalo po ng isang mananampalataya. Subalit, hindi lamang po ito ang sanhi kung bakit po nabibigo po ang isang Kristiyano. Hindi lamang po siya because failure is actually a result of yung mga multiple factors. And one of them is ignorance. Ignorance. Ang failure po ay hindi po isang aksidente. Sapagkat, in order to fail, it means we have been obedient to the pattern of failure. Say for example, mga kapatid, bakit nag-fail sa bahay? Because meron po tayong sinundan, faithfully na sinusundan, yung pattern of failure. Sinusundan natin siya araw-araw na kung saan yung dulo nun, failure. Ganon din sa finance, ganon din sa health,
lagi nating ginagawa, but it is already a pattern of failure na hindi pa natin alam. So to fail means we have been obedient, loyal, adherent sa pattern of failure. And you know, if we have this pattern of failure in last year or 2023 o kung kailan man last 2024, 2025, and then dinala pa rin po natin yung pattern of failure ngayon 2026, sa palagay niyo po ano mangyayari? We will what? Recycle the pain, the misery, the disappointments. Because the pattern of failure, dinrag na po natin sa 2026. Ganon din po, victory is no accident. Ito po ay resulta din po ng pagsunod din po natin sa tamang padron ng tagumpay. Siyempre po, ang isang tao, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang sinusundan na mga tamang padron ng tagumpay. Bakit nakakita po tayo ng mga tao nagiging successful? Malamang po kasi hindi mga kapatid, it wasn't really born out of luck. Ang swerte niya, hindi. Meron siyang sinundan pattern of victory. Hindi po natin kailangan na atakihin pa po tayo ng kaaway ng Diyos, mga kapatid. Iwan lang po natin sarili natin in a state of ignorance at yung mismong pattern of failure, ito po ang magtutuldok po sa ating pong pagkatalo sa dulo. Na kapag wala po tayong binago, mga kapatid, ay rinse and repeat lang po siya. Rinse, repeat, rinse, repeat. And tapos mag-iisip po tayo, bakit kaya ganito ang buhay ko? Sapagkat meron po tayong pattern of failure na lagi po nating sinusundan, nakadikit na po sa atin. May pagkakataon pa nga po, nasisisi po natin mga kapatid ng ibang tao. Ang sitwasyon, minsan ang family background, pinanganak kasi ako ng nagdurukha kaya ito na kami. And we even blame the devil, pero ang totoo, ignorance po sa buhay ang nagiging dahilan. Kaya nga po, di ba, sabi po ng Bible, my people perish because of lack of knowledge. So then, what is ignorance? In simple definition, mga kapatid, ignorance is the lack of understanding and knowledge. Ganun lang kasimple. Ephesians chapter 4, verses 17 and 18. This I say, sabi po ni Apostle Paul, therefore, and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind. Verse 18, having their understanding darkened. Ang kanilang pangunawa ay madilim. Lumabo, hindi lang malabo, kundi darkened. Ito ay nasa kadiliman, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Tandaan po natin mga kapatid, ang tinutukoy po ni Apostle Paul po dito ay ang mga Gentiles. So bakit po nagkaganito? Because the condition they are in is exactly the same condition as before creation. That there is the bankruptcy of light. Bankrupt sa ilaw ng Diyos. Kahit pa nga po, fantastic po yung mga ilaw na nakikita natin sa skyscrapers. Di po ba no nakaraang pong Pasko, nakikita natin yung mga ilaw po sa malalaking Christmas trees kung saan especially in Europe, kung paano po nila pinailaw po, mga kapatid, ang kanila pong city, the Christmas village, towers, buildings, gardens, kung ano-ano pa po umiilaw kahit yung magagandang parol. Pero mga kapatid, without the light of God, life will not make sense. It will remain empty, in dark, and without order. John chapter 1 verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness, hindi niya kinaya. Tumakbo siya. Hindi po kaya ng dilim pag dumarating na po ang liwanag. Kusa po itong tumatakbo, kusa po itong naglalaho. Aalis siya talaga. The darkness fades away pag dumating po ang liwanag. Wala siyang kapangyarihan. Ano mang maganda mga kapatid, kung walang liwanag, hindi po natin ito ma-appreciate. Katulad po kapag meron po tayo kahit na sabihin natin maganda po yung bag, ito ay mamahalin, regalo sa'yo, ilagay natin sa cabinet, tapos wala po siyang ilaw, at yung iyong kwarto wala ding ilaw, hindi mo makita yung ganda ng cabinet.
Kahit nga po mga kapatid, yung cellphone natin, kahit anong advanced technology po yan mga kapatid, kung wala po itong ilaw, hindi natin mapapagana, hindi nga natin ma-appreciate yung games, hindi po natin ma-appreciate yung mga apps. Even photos. Kapag meron po tayong mga kapatid na tinatawag ng mga picture, di po ba pag malabo, hindi po natin ma-appreciate. Sabihin natin, asan ba dito yung view? Asan yung bundok? Actually, asan ka ba dito? Kasi po, madilim yung photo. Ang bahay na madilim, mga kapatid, tinatakbuhan, kinakatakutan. Tuwing nagba-brown out din, mga kapatid, ano pong nangyayari sa atin? Di po ba hindi tayo makagalaw? Dahil madilim. Nangangapa po tayo. Nagpapaypay lang po tayo sa isang sulok at nagiintay po tayo ng liwanag. Ganun po kahalaga. Luminaire pa lang po siya, mga kapatid. Hindi na po tayo makagalaw. Now, spiritually speaking, kapag wala po, mga kapatid, yung ilaw ng Diyos sa atin, ganyan din po ang isang tao, kahit pa mananampalataya, nangangapa siya. Hindi niya alam saan siya pwesto. Hanggang sa dumating ang time na siya na po ay nag-iintay, nagpapaypay, nag-iintay siya na magkaroon ng liwanag, pero darating po ba? Napakahalaga, mga kapatid, ng liwanag. We see things very differently. We will be able to function well. We will be able to move, to do something, even create. Tandaan natin mga kapatid, liwanag muna bago po the rest of the creation ay nagkaroon o gumawa ang Diyos. Liwanag. Gusto mo munang makita. Ano ang totoong sitwasyon? Liwanag. The danger kapag nanatiling madilim, nagpupugad po ang dumi, nagpupugad po ang gulo, at kapag madilim mga kapatid, nahahatak na tayo na, ano mga kapatid? Paralysis na. And if this is always the case, it will be very difficult to be victorious in life. Therefore, we need the light that sets us apart. The light that sets us apart. What is this? The light that sets you and me apart is a light that reveals truth hidden from us. Yan ang una. Itong liwanag po na ito ay naghahayag po ng mga impormasyon na lingid sa ating kaalaman. Hindi lampas ng radar natin, o nasabihin na natin hindi na natin nakikita. That is a kind of light we need. Secondly, this light carries understanding and knowledge, listen, required to create this light. Ito po ang ilaw that sets us apart ay nagdadala po ng pangunawa at kaalaman upang tayo po ay makagawa. Dito tayo magtatangi. At ang tinatawag po dito na understanding and knowledge, hindi po manggagaling mga kapatid sa academic book o yung mga book knowledge na alam po natin. Hindi po ito yung mga kapatid. This light makes a Christian victorious. Na alam naman natin mga kapatid, pag sinabi pong victorious Christian life, ay hindi lang po dahil masagana po siya sa pera. Hindi po yun ang ating parameter o hindi po yun ating panukatan lamang. Sabagkat, Jesus says, one's life does not consist in the abundance of his possessions. Kaya mga believers, Kristiyano nandirito, kung ang ating pong panukatan na tayo po isang victorious mga kapatid ay dahil marami po tayong abundansya po tayo sa possessions o marami po tayong tinatawag na salapi o pera o kung ano paman mga kapatid na material na bagay, si Hesto Kristo po mismo na ating pong tagapagligtas ay nagsabi na ang buhay po natin ay hindi po nasusukat sa dami ng mga bagay po na yan. Therefore, we will name six things na we ought to make healthy para po mga kapatid masabing victorious in Christian life. Lilinawin ko lang po mga kapatid, hindi po ibig sabihin na walang kwenta o hindi mahalaga ang finance. Importante po yan, pero ang totoo po nito, ito po ay nasa pang-anim. Una, saan po ba dapat tayo talaga victorious? Number one, our spiritual walk with Christ.
Truthfully mga kapatid, kahit bumagsak na ang lahat, pero pag ang isang Kristiyano, malakas ang spirit niya at spiritually connected siya sa Diyos, like Job, babangon siya. Kaya unahin natin mga kapatid, ang spirit walk natin. Bumagsak man tayo, emosyon na, nagkadurog-durog ka man sa emosyon, nagkawala-wala na yung pera mo mga kapatid, kahit ang katawan mo nagkalasog-lasog na, psychologically speak, dumating na sa iyo ang depression, ang anxiety, ang worry mga kapatid, pero once malakas ang spirit natin mga kapatid, nakakonekta po siya sa Creator, we can create and recreate again. Spirit walk in the Lord. Yan ang number 1 sa believer. Outside the believer's church, sabihin po natin sa labas, yung mga hindi po masyado sabihin natin na nakauunawa ng salita ng Diyos, iba po ang kanilang ranking. Pero sa atin mga kapatid, tayo po'y tinuturuan ng ating Panginoon, unahin po natin ang ating spirit walk, yung spirit health. Ano ba mangyari mga kapatid, ay makakabangon tayo, makakaulit tayo dahil malakas ang spirito po natin. Pangalawa, our health. Kailangan victorious. Ano naman natin ang taas ng spirit natin, spiritual mga kapatid, subalit mga kapatid tayo naman po ay may sakit. At tayo pinamumugaran ng kung ano-anong sakit. Kailangan po 2026 mga kapatid, lagyan na po natin ang priority yan. Pangalawa po yan. Ito po mga kapatid, ilan na po sa mga faithful servants ng Panginoon, nauna na po sa Lord dahil nagkasakit. Nauubos na po ang mga servants ng Lord. Bakit po? Dahil po hindi po nabigyan ng pansin ang ating pangangatawan. Elisha, I will give an example. Elisha, the prophet, na sumunod po kay Elijah, sinundan po niya si Elijah, and Elisha did twice the miracles of Elijah, but Elisha died with illness. Elijah, yung sinundan po niya, kinuha po yun ng chariots of fire. Elisha, the successor, na gumawa ng doble ng milagro ni Elijah, namatay sa sakit. That goes to say, mga kapatid, pag hindi po tayo, mga Kristiyano, mag-iingat. Samantalang the power of the Lord is with us, the word of the Lord is with us, we are surrounded by the Spirit of God, so balit pinababayaan po natin ang ating mga katawan, mga kapatid, Elisha po tayo. Sayang! Elisha could have been, sasabihin ng Bible, dapat Elisha died a good old age. But no. The scripture said Elisha died with sickness. Okay? Third, saan po tayo dapat victorious? Psychological awareness. Mga kapatid, bantayan po natin ang lahat po na pumapasok sa isip natin na nagdudulot sa atin ng galit, ng takot, ng selos, ng inggit, at ng kung ano-ano na kung saan dumarating na po tayo sa point na breakdown na po yung isip natin dahil sa kung anong pinapanood natin, pinapakinggan natin musika, anong programa mga kapatid ang nakatune in tayo, anong binabasa natin, bantayan po. Because kahit po yung mga bata, dyan po unang pumapasok ang kaaway ng Diyos sa isip. Pumapasok po sila sapagkat ino-offer po sa kanila ng mga devices nila. Anong una pong target? Ang kanilang isip. So, we need to be victorious even in our psychological state. Fourth, our emotional stability. Mga kapatid, maganda po sa Kristiyano na siya po ang kanyang emotion ay steady, very pleasant. Hindi naman po maganda sa atin mga kapatid na roller coaster emotions natin. Hindi po talaga maganda. Ibig sabihin, unhealthy ang ating emotion. And then 5, our relational well-being. Pwede pong mayaman tayo mga kapatid, subalit ang supla-suplado natin, wala tayong kasundo. Lalo naman mga kapatid, sasabihin spiritual tayo, pero mga kapatid, ang dami nating kaaway. Hindi po pwede yun. Hindi po. Kailangan relationally speaking, tayo po ay healthy. Hindi po tayo nagpapatong na parang labada ng mga kaaway sa paligid. And binibilang pa natin yung kaaway natin, hindi natin binibilang yung kasundo. Ang binibilang natin, eto kaaway ko, and taon-taon na dadagdagan, hindi na babawasan. Ibig sabihin, hindi po healthy ang ating relational, walang well-being. Last lang po ang financial
health, but important also. Dahil mga kapatid, kung wala naman tayong pananalapi, paano tayo makatulong? Paano tayo kakain po ng maayos? Bibili po tayo ng mga pagkain na mga may kalusugan. Medyo may pagkamahal po yun. So kung wala rin pong salapi ang anak ng Diyos, yan po ay isa rin pong tanda na talo tayo. Hindi po pwede yun mga kapatid. Kaya kung kinakailangan ikaw ay i-promote ng Diyos, bigyan ka ng mas maraming savings o pera at yan ay magagamit mo upang maglingkod mismo sa Panginoon, bigyan ka nawa itong 2026 in the name of Jesus Christ. Bumaba sa iyo ang financial abundance. Bumaba sa ating lahat na nangangailangan nito. Kung meron man mga kapatid, bumaba ang abundance. Sabi mo, Panginoon, na magamit ko, makakapag-rent ako ng jeep, ng coaster, ng bus, at yung mga darating na mga ini-invite ko, sila ay mabibigyan ko ng mga pa-lunch man lang sapagkat may nahuhugot ako. Meron akong kayang ipapamasaay sa kanila. Kaya wag po kayong papayag na ang isang Kristiyano ay walang nahuhugot. Hindi po yun tama. Huwag na po kayo pumayag na 2026 ay sakto-saktuhan lang tayo o kaya nagkakapos pa. Hindi po. Sasabihin niyo po sa Panginoon, ayoko na. Tigil na yan ang 2025. Hindi mo na ako susundan ng 2026. Hanggang 2025 ka na lang. 2026, sobra para sa akin. Ibibigay ito ng Diyos. Because I'm born to be a victor. Keeping the 6 areas na healthy is dependent on the light we receive. Para mapanghawakan po natin, hindi mawala sa atin. Let's look at Luke chapter 15 verse 8. Or, what woman having 10 silver coins, if she loses 1 coin, does not she light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? When the woman lost her coin, ang unang-unang ginawa po niya, nagsindi ng ilaw. Hindi po siya nagpanik, mga kapatid. Meron bang mahalagang bagay na nawala sa atin, for instance, health or relationships nga, pamilya man o sa kung kanino man, nawala ba ang kapayapaan sa atin, pag-ibig sa atin, ang joy sa atin, lakas sa atin, o nagkaroon ba ng loss of income? Ang unang hakbang po ay hindi po discouragement. Hindi po tayo iiyak. Hindi po tayo matatakot o malilito. Ang unang hakbang ay get light. From where? Psalms 119, there will be 3 sources. Verse 130. The entrance of your words gives light. The entrance of your words gives understanding to the simple. Pag pumasok ang salita ng Diyos, liwanag agad ang dala niya. Pag pumasok ang salita ng Diyos, mga kapatid, pang-unawa sa mga simple, hindi po definition ng simple as in simple manamit, simple sa buhay, hindi po. The simple here are the people who are receptive to the word of the Lord. Kahit simple tayo manamit, pero nire-reject natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, you will not be given understanding. First, to have this understanding, we all must be simple. Aalisin po natin yung wise in our own eyes. Itatabi po natin yung sarili natin pangunawa at magbibigay daan po tayo sa salita ng Diyos upang maunawaan natin ano po ba talaga ang gusto sabihin ng Diyos sa atin. And that is the definition of being simple. Not wise in our eyes. And then the light can penetrate our lives. Pag binuksan mo, mga kapatid, ang salita ng Diyos, makikita po natin the will of God, the ways of God, based on the Word of God. Kaya, napakahalaga na tayo po ay araw-araw man lang, kahit man lang po isang kabanata, ay nagbabasa bago po tayo lumabas ng bahay. It gives light. The Bible even says, Thy word is a light to my path. San man ako nandun, salita ng Diyos ang maglilinaw para sa akin. The second source, Psalm 73 verse 17, this is written by chief musician Asaph. Until I went
into the sanctuary of God, then understood I. Nang ako ay nakapasok sa sanktuaryo ng Diyos, then understood I. First, ano po ang sanktuaryo ng Diyos? Ito po ay isang physical na kung saan nandun po nagsasama-sama all the godly saints. Andun po ang mga anak ng Diyos. Bakit andun ang anak ng Diyos? Ano ang hinahabol ng anak ng Diyos tuwing pumupunta sila sa sanktuaryo? Ang presensya po ng Diyos, bumababa at nahahayag sa kanilang kalagitnaan, umiikot sa kanila mga kapatid. At kapag pumasok ka sa sanktuaryo ng Diyos, then understood you. You will understand. Provided you are simple, ready, receptive, understanding will rest upon you. Sa loob po mga kapatid, ng bahay panambahan, pinag-uusapan po ang salita ng Diyos. Pangalawa, sa loob po ng panambahan, meron po tayong tinatawag na teaching priest, sa atin po ang ating mahal na bishop, na kung saan naglalatag po ng mga tamang biblical hermeneutics para po sa atin, upang maunawaan natin, maintindihan natin, at di lang po natin sariling iniintindi mga kapatid, ang mga katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Pangalawa, inside the church, there are also godly people who would give you godly advice. Sapagkat mayroong liwanag ang Diyos sa Kanya na pag nakausap mo siya, maririnig mo yung liwanag mula sa Kanya. And thirdly, inside the house of God, maaari din po tayo makakilala ng mga mentors in life. Yung pwedeng mag-mentor sa atin kung sakali. So mga kapatid, the Word, the source, in the sanctuary, yan po yung two sources na kung saan itong light ay bumababa. Psalm 77 verse 13, your way, O God, is in the sanctuary. Paano nangyari yun? Ang pamamaraan mo, O Diyos, ay nasa sanktuaryo. Can you imagine, papasok ako sa isang sanctuary, it's like 4 corners, pagkatapos nandun lang ako, 4 na sulok. Paano ko naman makita yung way ng Lord dito? Para mo nga akong kinulong eh. Pag pumasok sa sanktuaryo, 4 corners, parang isang box, para mo nang kinulong mga kapatid. Pero ang sabi, your way, O God, is in the sanctuary. Ano ibig sabihin? Dahil doon bumababa ang liwanag at nakikita mo ang daan mo. Pagka pumasok ka sa sanktuaryo ng Diyos, galing po sa presensya ng Diyos, lighting through the darkness in our lives. Third source, John 16 verse 13. However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. And of course, kailangan po ang Holy Spirit upang magabayan po tayo na makita po natin ano po ang true, ano ang false. So yan po yung tatlong source of this light sa panahon po natin. So bakit po mahalaga itong liwanag na ito? When this light comes, we see what is in the dark, we see kung ano yung mali. Makikita natin sa dokumento ano yung mali. Makikita po natin sa computations ano yung mali. Makikita po natin sa mga proseso sa pang-araw-araw natin parang may mali. As a matter of fact, there is also a testimony mga kapatid na may isa po tayong kapatiran na kung saan nakikita na niya yung malaking puno niya sa harap ay may mali. So, after 10 years, ang ginawa po niya ay pinaputol niya yung kanyang puno. Pinaputol niya. And, of course, mga kapatid, di naman po maliit na bagay magpaputol ng puno ngayon. Marami pong permits na kailangan at syempre gagastos ka din. Pero pinilit po niya putulin po yung puno na yon. Kamukad-mukad ba mga kapatid, ipinakita ng Diyos sa kanya kung bakit niya kailangan putulin yung puno. Sapagkat yung pader po niya ay nagsisimula na pong mag-crack. At isang malakas na bagyo, katulad lang ni Katrina mga kapatid, kaya pong tumumba ng puno na yun, sirain yung pader at aabot po sa sala niya. Kaya pag meron pong liwanag mga kapatid, hindi pa po nangyayari yung sakuna, darating liwanag sa'yo, napiprevent po mga kapatid ang pagdating ng dilim sapagkat nauuna ang liwanag ng Diyos. Makikita mo ano ang mali. Pangalawa, makikita mo kung ano yung hindi totoo. Hindi totoo
Hindi ko po tinutukoy mga kapatid yung mga fake na items. Ano po, minsan alam naman natin fake yun, pero syempre mas mura, gagamitin na. Hindi po yun. Hindi totoo na nangyayari sa paligid mo. Hindi totoo maging sa tao. Ano din ang hindi mga tama? Ano ang dumi? This light reveals misstep o yung maling hakbang mo. Nagkamali ako dun Maling desisyon. This light reveals truth hidden. This light reveals ano yung kulang. Anong systems, procedures nagkulang. This light reveals. It can be people. Anong tao ang kulang? It can be knowledge and understanding. Sa atin mismo, anong kulang sa akin? Light, light. Send your light and truth, Lord. Reveal it to me. Katulad po na nangyari kay Job chapter 42. Then Job answered the Lord and said, therefore, I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me which I did not know. Sabi niya, nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan, bagay na hindi ko alam, samantala hindi ko nakita ang big picture, samantala hindi ako nag-zoom out. And then verse 5 says, I have heard of you, narinig kita by the hearing of the ear, but now, Lord, my eye sees you. Now, my eye sees you. In chapter 42, ibig sabihin, naririnig kita sa ibang tao, pero ngayon, nakita na kita. Hindi naman talaga nakikita ang Panginoon, pero ano ibig sabihin to? Ngayon, na-realize ko na. Pero alam niyo po ba, it is amazing to think na ito yung sagot ni Job. Makinig po tayo, from chapter 2 ng Job, simula nung atakihin siya ni Satanas, hanggang chapter 37, wala pong marinig-rinig sa Panginoon, samantalang humihingi siya ng sagot, ng sagot sa fill in the blanks niya. Wala pong sagot ang Panginoon. Ang tagal po nun, pagdating po sa chapter 38 lang, nagsimula na pong sumagot ang Panginoon. Subalit, alam niyo po ba, hindi sinagot ng Panginoon yung why sa kanya. Hindi nga po sinabi ng Panginoon sa kanya na, actually Job, nag-usap kami ni Satanas. At pumayag naman ako na subukan ka. Minis ng Lord, hindi talaga sinabi sa kanya. Alam niyo po ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Nilista sa kanya kung sino siya at ano ang kaya niyang gawin. Yung po ang sinagot ng Panginoon sa kanya. And yet, ang sabi po ni Job, now my eye sees you. Bakit kaya? Hindi ka sinagot, Job. But how can you even say, now my eye sees you? Wala naman sagot. Sapagkat, in verse 38, mga kapatid, in chapter 38, verse 1, ang sabi po ng Bible, then the Lord answered Job out of whirlwind and said, the Lord said, and God said, and every time merong God said, dumarating ang liwanag, dumarating ang pang-unawa sa atin, hanggat merong God said, God said, God said. Naiwan si Job, mga kapatid, naguguluhan siya. Madilim para sa kanya. Bakit mo ko ginaganito, O Diyos? Anong sala ko sa iyo? Walang sagot. Sinagot siya ng Panginoon sa kung anong kaya niyang gawin at kung sino siya. Samantala, pag sagot na yun, malayo ang sagot kung tutuusin. But then Job understood. Ano ang na-pick up ni Job, mga kapatid? In chapter 40, God said, kilala mo ba ang Behemoth at ang Leviathan, two untamable ancient beasts and forces? Parang ganito po itsura niya, mga kapatid. Kilala mo ba yan, Job, ha? Walang makapagpaamo dyan. Walang makasupil dyan. Walang makakuha niyan. Nobody can tame this kind of animals. Walang makapagpasunod dyan, Job. Ako lang, Job. Ako lang. Sa akin lang luluhod yung dalawang yan. Yun lang ang kinuwento ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ni Job, now my eye sees you. Bakit? Verse 2. Tingnan natin ang sagot niya. I know that you can do everything. I know you can do everything. Ngayon, alam ko na
kaya mo palang paamuin niyang behemoth at itong Leviathan, I know you can reverse my situation. I know you can restore yung nawala. I know na yung mga pamilya ko na naglaho, nagmamahal sa akin naglaho, kaya mong ibalik. Bakit? Gasino lang problema ko kumpara naman dito sa Behemoth at Leviathan. Ang problema ko ay crocodile lang. So kayang-kaya mo i-reverse, ibalik sa akin. Yung Leviathan, kinaya mo paamuin. Ano pa kaya tayo mga kapatid? Si Job, crocodile. Pero tayo, ano problema natin? Minsan, iguana. Iguana lang yung problema natin. Umiiyak tayo, yung iba pa nga. Minsan, kasing liit lang ng butike. Pero umiiyak na tayo. Si Job, mga kapatid, crocodile. Crocodile, pero sabi niya, I know you can do everything. Now I see you because I know you can restore. I know you can put me back to where I belong. Even so much more, I know that I know that I know that I know na kilala na kita. Light. When did it come? When God said. When God was silent, He could not get it. Kahit naman po tayo siguro mga kapatid, tanong ka ng tanong, walang sumasagot, di bang mapipikon ka? Kaya nung sumagot ang Panginoon, ilang beses, 52 weeks ng isang taon mga kapatid. 52 weeks pinapapunta tayo sa sanctuary upang bumaba ang liwanag, upang bumaba ang pangunawa. Pumupunta tayo, but we have not become simple. We have become full of ourselves. We reject kung ano yung tinuturo sa atin mga kapatid. Kung hindi tayo ready, nagpuyat tayo ng kaka-Netflix ng gabi, Netflix pa more, kung ano-ano pa. Gigising tayo mga kapatid, anong oras na, malilate pa tayo mapupunta dito. Bakit? Hindi ka simple. Kasi hindi ka ready na tanggapin yung liwanag. Pagkatapos sasabihin natin, bakit ang dilim? Andiyan ang GBS. Sa mga workers, andyan ang SFD. Pero anong ginagawa natin mga kapatid? Nire-reject natin because walang liwanag sa'yo. Pag walang liwanag mga kapatid, para ka ng yung creation na nasa kalawakan lang, kahabag-habag. Ang masakit, naririnig mo naman exposed ka sa light, pero nire-reject natin mga kapatid. So, paano? Job said, oo nga naman, sandali lang to sa Diyos. Siya lang may kakayanan mga kapatid, sumagot sa ating mga fill in the blanks. Yung mga bagay na hindi po natin nakikita, kitang-kita niya. Mga bagay na hindi po natin alam ng Panginoon. Therefore, mga kapatid, let us ask from God. Dumikit tayo sa Kanya. Even Isaiah chapter 45 says, mga kapatid, ask me. Sabi ng Diyos, ask me concerning things to come. Ask me about the work of my hands. Tanungin mo ko. Sasabihin niyo naman sa akin, lagi ko naman tinatanong ng Panginoon, ba't di sumasagot? Bakit mga kapatid? Sumagot sa salita niya? Sumagot sa pamamagitan ng pastor? Sumagot sa pamamagitan ng counselor? Sumagot sa pamamagitan ng Holy Spirit? Nakinig ka ba? Light. Ask from God. 1 John 1:5 says, God is light, in Him there is no darkness. When we engage the light of God, the era of ignorance comes to full stop. Tigil ang dilim. Bakit? Magpapakita sa atin ng mga bagay na nun pa lang natin nalaman. Bakit ba paulit-ulit ang mali? Bakit kaya matigas ulo ng anak ko? Simula nung ganito, nagkatigas-tigas yung ulo ng anak, anong dahilan? Bakit kaya may nagbabago sa aking asawa? Ano po, Panginoon, ang katotohanan sa likod nito? Bakit laging may away sa trabaho? Bakit nga nagkukulang ako palagi sa salapi? Saan pa lumalabas ang gastos? Ngayon, mga kapatid, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon na kung saan magko-compute ka, makikita mo, dito pala, leaking pail ko pala to. Pagka ganun, mga kapatid, ibig sabihin, bumaba ang light. Bakit may mabigat sa pakiramdam sa paligid? Bakit stagnant? Walang transformation. Bakit walang kapayapaan sa pamilya? Yung bakit natin mga kapatid, sinasagot ng liwanag ng Diyos. And when we pray, Lord, send your light, send your truth, magugulat tayo mga kapatid. Una, magre-reveal po sa atin ang bagay na sanhi, pinagmumulan ng lahat ng dilim. Pangalawa,
magre-reveal din sa atin ng Diyos ng kung ano yung kaalaman na kulang sa atin. Saan mo kukunin yan? Paano mo kukunin yan? Kanino mo kukunin yan? Yung kaalaman na yan, i-reveal ng Lord. Pangatlo, at pinakamaganda sa lahat, pag bumaba ang liwanag, magkakaroon po tayo ng maluwag na pagtanggap sa katotohanan. Kahit pa anong bagsik ng katotohanan, magkakaroon po tayo ng maluwag na pangunawa, malalim, bakit bumaba ang liwanag. And whenever we say, now I realize, ibig sabihin, dumating na po ang liwanag sa isip mo. Yung dating madilim, mga kapatid, nalagyan na po ng tanglaw. And whenever we say, naisip ko yung tamang approach Naisip ko yung solusyon. Naisip ko itong strategy yung gagawin ko. Itong methods ang gagawin ko. Ito kayang hahakbangin ko. Kapatid, hindi mo yan naisip. Sapagkat dumating ang liwanag ng Diyos sa'yo. Ang Diyos ang nagpaisip niyan. Hindi po ba kapag ka merong new idea, people will illustrate it, ganito po ang itsura niya? Meron siyang light bulb dito. Ganito po yung itsura, di po ba? Ibig sabihin yung tao, may bumabang liwanag sa kanya dahil nagkaroon po ng clarity, nagkaroon ng access to knowledge, nagkaroon po mga kapatid ng realization, nagkaroon ng truth reveal. Yung information na unknown, mga kapatid niya alam, biglang malalaman mo kasi nagkaroon ng light dito po mga kapatid. Even an idea is born pag nandyan ng light. And when we say, oh, I see, it means now I get it. Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come. The light has come. This is the light that sets you apart. This is the light that will erase ignorance and reveals what you do not know. This is the light that will uncover yung plan of action mo sa susunod na gagawin mo so you can create again out of losses, dissolutions, emptiness, even bankruptcy. We need this light. Everybody who feels that something has gone wrong, we need this light to create again. This light shows ano ang dapat ko i-fix, asan ako dapat magsimula, ano ang dapat ko tapusin, what do I need to add, what do I need to subtract. Ito po yung mga kapatid, this is the light that leads you to know ano yung blueprint mo, ano yung mapa mo, ano yung pattern mo to your victory. And you know, this is the light that leads you to your destiny helpers. Etong liwanag na to, nagniningning ka, kaya yung helper of your destiny, nakita ka na. Samantala, pag nananatili po tayo nasa kadiliman, mga kapatid, ang tutulong sa atin to put us all to the God-ordained destiny, hindi po tayo makita. Samantala, pag nagningning tayo, lahat ng tutulong sa atin upang makarating po tayo sa ating God-ordained destiny ay makikita tayo. So, paparating ang destiny helpers mo in the name of Jesus. So, arise and shine and shine and shine. This light will also lead you to the people you should watch out for. This light will lead you to information that you need for enlargement of territories, for multiplying abundances. Ililid ka nitong light na ito. This is the Genesis 1 kind of light that before God started creation, He called forth this light and said, light be. And this light can be imparted to us. In day 4, mga kapatid, God created the sun and the moon. The sun is a greater light. The moon is the lesser light. Pero po ang buwan, wala po siyang sarili niyang liwanag. Humahango lang po siya ng ilaw mula sa liwanag po galing sa araw. Sumasalamin lang po ang buwan, tumatama po yung ilaw o liwanag ng araw sa buwan upang i-reflecto papunta po sa mundo natin. The light we see on the moon is only a reflected light. Parang tayo yan. Yung moonlight and Jesus is the sunlight. Jesus said in John 8:12, I am the light of the world. And this is the only title that Jesus shared with His disciples. Matthew 5:14, you are the light of the world.
Never na sinabi ng Panginoon, you are the bread of life. Pero dito mga kapatid, sinabi niya, you are the light of the world. Bakit? Dahil dun sa reflective light. Imagine, the primordial light, ma-impart sa'yo mula sa liwanag ng Diyos, tatama sa atin, and then magre-reflect sa paligid natin. Bakit magkakaganon? Makinig po tayo. Sapagkat pag paulit-ulit po nating hinihingi yung liwanag na yun, we beg for that light again and again and again, then we're able to capture that light sa ating pagkatao. At dating ang panahon na hindi na dilim ang dala mo, ikaw na ang magliliwanag, ire-reflect mo na yung liwanag sa paligid mo, sa kakahingi mo ng liwanag, ikaw na ang nagniningning. Ikaw na! At yan ang plano ng Diyos sa ating mga kapatid, na tayo mismo ang nagniningning sa ating paligid, sapagkat sa anim na area ng buhay natin, victorious po tayo dahil dumating ang liwanag po sa atin. Kaya mga kapatid, nais po sana lang bawat isa ay tumayo at tayo po magkakaroon ng one united congregational prayer. Are you ready mga kapatid? Hallelujah! Itaas po muna natin ating mga kamay. Tandaan, ako Panginoon ay tumatayo ngayon. I am arising. I am shining. Ngayon hingin mo sa Panginoon muna kung anong liwanag, saan parte ng buhay mo kailangan mo na liwanag. Kailangan mong merong mahayag sa'yo. Come on! I'm inviting everybody to pray to the God of light. At hingin natin sa Diyos saan dapat siya magliwanag. Liwanag saan? Sa pamilya. Liwanag sa sarili. Saan? Liwanag sa negosyo? Liwanag ba sa trabaho? Liwanag ba sa ministry? Liwanag ba sa relasyon? Why is there no increase? Why is there no promotion? Why is my life still like this? Pray for the light. As I say this, you declare this. Amen po? At ang lahat ng simple at lahat ng naniniwala sa pinasasabi ng Diyos ngayon, gusto niyang bumaba sa buhay mo, itong liwanag na ito, gusto niyang magliwanag sa buhay mo, makukuha mo ngayon. Buksan mo lang puso mo. Are you ready? Repeat after me. Are you ready? In the name of Jesus, we say, Lord, open my eyes, open my mind, open my heart, send your light and your truth. Let them lead me. Let me see what I do not see. Let me know what I do not know. Let me understand what I do not understand. Make me arise. Make me shine. Make me create and recreate. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Receive the light from the Lord. Walk in the light of the Lord. Celebrate the light. Come on, let's celebrate the light of the Lord. Let's celebrate the light of the Lord. Let's thank the Lord. Salamat sa liwanag. Salamat sa liwanag. Lalabas kami. We step in the season of 2026 kasama liwanag mo, Panginoon. Maraming salamat. Maraming bagay, Panginoon, na nagkulang kami sa pangunawa. Maraming katotohanan na nakubli sa amin, na alam namin unti-unti mong ipapakita upang kami, Panginoon, na maiwas sa kadiliman o mawala na sa kadiliman. You've called us, O God, from darkness into your marvelous light. And this we pray, Father God, hawakan namin tong ilaw na to. In Jesus' name. Thank you for opening my eyes, opening my heart, opening my mind. Thank you. Thank you. I will arise and I will shine in the name of Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Minsan pa po natin mga kapatid, pasalamatan ng Diyos. Come on. Yes, thank the Lord for the light. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus.
and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. Okay, brothers and sisters, ngayon po, narinig natin yung salitang light. Alam niyo, pag sinabing light, kaya bumanggit ng light ang Lord dahil meron darkness. At hindi niyo makikita ang light pag wala ang darkness po. At ako naniniwala, pag sinabing darkness, hindi lang po yung literal na katulad sa taas, madilim, kundi sa buhay natin po ay nandun ang kadiliman. Pag may sakit tayo, nandun ang kadiliman. Pag tayo po nang problema sa pera, nandun ang kadiliman. Emotional problem, nandun ang kadiliman. Pero ang mas mabigat dito, nagpapadilim doon sa lahat ng madilim na yon, yung ating isipan po. Dumidilim ang isip natin pag madilim ang paligid po natin. Pag dumilim ang isipan natin, dumilim ang paligid natin, wala na kayong makikita po. Mawawalan tayo ng pag-asa po. Yan ang nangyayari po sa napakaraming tao sa buong mundo. Dilim sa buhay nila, hahaluan ng dilim sa isipan nila, dilim sa mata nila, dilim sa narinig nila. Puro dilim, nabubuhay sa dilim ang tao. Kaya nawawala ng pag-asa ang tao. Pero ang Diyos natin napakabait po. Pag may sinabing light, may sinabing 2 Corinthians 5, may nabanggit tungkol sa the light of the gospel. Yung ilaw ng gospel, ng ebanghelyo. Pag sinabing gospel po, it is about, yun po'y tungkol po sa kamatayan ng Lord. Ang kasalanan po ay dilim. Pero nang dahil sa kasalanan nating lahat ng buong mundo, si Jesucristo po ay namatay sa cross ng Kalbaryo para tayo po ay tubusin sa ating kasalanan po. Dahil ang pinakamadilim na parte ng ating buhay ay hindi po yung financial problem, sakit, hindi po yan. Ang pinakamadilim po ay ang kasalanan po. Pag yan na pong pumasok sa atin, kahit kayo pinagpapala, kahit kayo malakas, madilim pa rin ang buhay natin po. Kaya napakabait ng ating Lord. Mula doon sa Kanya, nakita na sa kadiliman ng tao, ang Diyos mismo po ang nagkatawan tao sa pamamagitan ni Jesus Christ para tubusin tayo sa kasalanan natin sa paanong paraan. Alam natin lahat kung ano nangyari sa Panginoon sa cross of Calvary. Puro kadiliman na nangyari sa Kanya. Mula sa sakit sa katawan, sa kanyang emotion, sa kanyang mentally, nasasaktan siya sa lahat. Puro pasakit ang inabot niya. Puro dilim ang inabot niya. You know why? Para tayo magkaroon ng liwanag. Tiniis ng Panginoon yun para magkaroon tayo ng liwanag. Para tayo mapunta sa liwanag lahat. Dahil nakikita ng Lord tayong lahat. Naaawa ang Diyos sa tao. Naaawa ang Lord pag nakikita na doon na problema ang mga tao. Pero isa lang po ang paraan para maliwanagan po tayo. Yung ilaw, si Jesus Christ lang po, wala na pong iba. Kaya yung mismong Diyos sa Old Testament na binanggit ni Pastor Les, yung sinabi ganoon, and God created the heavens and the earth, yung nag-create na yun mismo ang nagkatawan tao para matubos lang tayo sa ating kasalanan po. At yun ang ilaw po natin sa lahat. Namatay siya alang-alang sa atin po. Sumunod, nilibing siya, pagkatapos nabuhay siya na muli. Nung mabuhay na siya, yun na po ang total light na nasa atin po. Lubusan na liwanag natin nung mabuhay ang ating Panginoon po. Dapat ang buhay natin nasa puro kaliwanagan na po kung maniniwala kayo na siya namatay alang-alang sa iyo, sa ating kasalanan, at maniniwala kang nilibing siya, at bukod sa lahat, maniniwala kang nabuhay siya na magmuli. Upang nasa ganoon tayo ay gabayan niya, gabayan ng kanyang ilaw tayong lahat. Kaya ngayon po, ang Panginoon po, lahat ng Kristiyano po, kung tutuusin po, may ilaw na po lahat ng Kristiyano as long as na tayo po ay tumanggap sa Panginoon at naniwala sa gospel ng ating Panginoon. Pero ang maniwala po hindi sapat. Pagkatapos maniwala, susundin natin ngayon yan. Susundin natin na namatay, nilibing, nabuhay siya. Sa panong paraan? Yan ang tanong ngayon. Kailangan ba mamatay tayo physically, literally? Hindi po ganon. Spiritually, dapat tayong mamatay po. In what way? Kanino binigay yung susi ng langit? Kay San Pedro po, totoo yun. The book of Matthew, chapter 16, verse 18. Sinabi ng Lord,
Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Pero huwag kayong isipin na pag tayo namatay, pumunta ng langit, may susi. Hindi po literal na susi yon. Yun po ay spiritual na susi po na sinabi niya sa Acts 2:38. Nagtanong ang mga taong nasa dilim. Ano sabi nila? Pedro, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro para mapunta sila sa liwanag. Unang sinabi ni Pedro, magsisi kayo ng inyong kasalanan. Yun agad ang binanggit niya. Dahil alam ni Pedro, yun ang nagpapadilim sa buhay ng tao, ang kasalanan. Kaya magsisi kayo sa inyong kasalanan. Yung sabi niya gano'n. Pagdating sa kasalanan, walang pinipili po. Mananampalataya, hindi mananampalataya, basta ang nagkasala ka, nandun ka sa kadiliman. Kaya yung gandang sabi niya, magsisi kayo ng inyong kasalanan. At pagkatapos ng lahat, dapat magsisi. Dahil lahat tayo nagkasala. Mula sa akin hanggang sa inyo lahat tayo nagkasala. Pati kayo nanonood sa television, lahat tayo nagkasala. Kaya lahat dapat magsisi po. Pagkatapos magsisi, anong gagawin natin ngayon? Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Yung iba takot sa bautismo. Iniisip natin na bautismo tayo nung bata tayo. Okay naman po yun. Hindi ko sinasabi masama. Pero hindi po yun ang bautismo po. Ang bautismo katulad ng ginawa kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, binautismo ni Juan Bautismo, ni John the Baptist. Paano siya binautismohan? Nilubog siya sa tubig mula ulo hanggang paa. Yun po ang type ng paglilibing po natin. Ang Lord nilibing po, literally, nung mamatay siya, tayo naman ililibing sa tubig po. And that water, yung tubig na yon, is the type of the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world. Ano yung sins of the world na yon? Of course, kasalanan natin. And aside from that, yung kasalanan ni Adam and Eve na minana natin, yung sinasabi ng ating mga kaibigan pare na original sin. Ako naniniwala po, hindi sinabi sa Bible na original sin, pero meron tayong original sin po talaga. Na minana natin kay Adam and Eve po. Hanggat nasa atin po yun, hindi natin mapipigilan ng kasalanan. Ako mismo magpapatotoo sa inyo, hindi ko po kayang pigilan nung araw po talaga. Pipigilan 2 araw, tapos eto ka na naman. Pero pag nasa iyo at nawala yung original sin na yun, magkakaroon ka na ng power para pigilan mo ang kasalanan. Pigilan mo ang paggawa na hindi maganda, pagsasabi na hindi maganda, mapipigilan po natin. Kasi nawala na yung nature of sin ni Adam and Eve, nawala na sa atin. Yung po ibig sabihin ng bautismo, hindi po kayo sasapi sa relihiyon. Walang pakialaman, Lord, sa religion natin, walang masama po sa religion po. Pero ang bautismo po ay paglilinis po talaga nung kasalanan na yung kasama yung kasalanan ni Adam and Eve na minana ng mga tao. Yan ang problem. Napakaraming tao sa mundo, hindi alam po yan. Yung kasalanan niya, hindi alam. Kaya kita nyo sa politiko natin, gawa ng kasalanan, papalitan. Yung pumalit, gagawa na naman. Yung pumalit, gagawa na naman. Why? Hindi nila mapigilan. Nandun yung original sin eh. Hanggat nandun yung kasalanan yun, hindi nyo mapipigilan po. You must be washed by the blood of Jesus Christ. Huhugasan ka sa dugo ng ating Lord. By faith. By faith sa pananampalataya. Kasi yung dugo niya wala na. Natuyo na yun eh. 2,000 years ago wala na yun. Pero by faith, huhugasan ka through baptism in water po. Doon tayo hugasan po at tapos po yung original sin na yun. Sa akin po, nung ako bago bautismo, grabe, may sigarilyo pa ako dito. Pagkatapos kong bautismo, sinabi ko sa asawa ko, lika, ubusin na lang natin ito. Ano sabi niya? Hindi, wag na. That was 1984 o 83, 84. Hindi ko na matandaan. Magmula noon hanggang ngayon, hindi na ako nanigarilyo. Andun yung power kasi nawala yung original sin. Nawala po. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Mawala po sa atin yun. Stop ako. Magmula noong gawin, hindi na ako nanigarilyo. Imagine, almost 3 packs a day ako kumanigarilyo. Bakit na hinto? Yan ang tanong. Nawala yung original sin eh. Kung alam lang ng presidente natin yan, pati siya dapat dumaan dyan eh. Pati siya mismo, magsisi siya, pabautismo siya, tanggapin. Pangatlo, ang Holy Spirit. Yung binanggit kanina ni Pastor Les about Holy Spirit, that is very important. Every human being needs the Holy Spirit. Sa Luke chapter 11, ang sabi ng Lord, kung humingi ka ng tinapay, bibigyan ka ba ng scorpion? Kung humingi ka ng itlog, bibigyan ka ba ng ahas? Tapos sa bandang huli, ang sinabi niya, kayo mga masasamang ama, nagbibigay na mabuti sa inyong anak, lalo na ako, ba't hindi ko bibigay sa inyo Holy Spirit? Pinag-uusapan itlog, bread, yung pagkain talaga pinag-uusapan. Ang sinagot ng Lord, Holy Spirit eh. Why? Dagdag lang sa kanya yan eh. Unahin mo, Holy Spirit. Yung power ang unahin mo. Ang Holy Spirit ang unahin nyo. Iba po ang buhay na may Holy Spirit sa walang Holy Spirit. Iba po. Napakalaking pagkakaiba. Doon yung mararamdaman yung sinasabi ni Pastor Les na God created. Yung God na yun mismo, yung the word God na yun, the name God na yun, yung mismong God na yun, mararamdaman natin po pag nasa atin ang Holy Spirit. At once na maramdaman natin yun, yun po yung sinatawin, iba ka na ngayon, born again ka na. Yun ibig sabihin ng born again po. Hindi magpapalit ang religion, hindi po yun. Yung ka na, bagong nilalang ka kasi nawala na yung dati at pumasok yung bago. Ano yung bago?
Espiritu na ng Diyos ang pumasok sa atin po. Hindi ko sinasabi mawawalan kayo ng problema. Hindi po. Andiyan pa rin ang problema. Pero magaan ang dalin. Hindi na dilim ang nakikita mo. Despite of the fact na napakarami mong problema, pero maliwanag pa rin ang paligid. Maliwanag pa rin ang pandinig mo. Maliwanag pa rin ang isipan mo. Why? Nasa iyo na yung light, which is the Holy Spirit. Nasa atin. Yun po inaalok namin sa inyo po lahat. At wala kayong gagawin kundi tanggapin. So, Sorcedo, pwede ba yuko natin ang ulo natin? Magsisitahan natin kasalanan. Pwede po ba itaas natin ating dalawang kamay sa ospong ito bilang tanda ng pagsuko natin sa ating Panginoon? And please repeat after me o sumunod po kayo sa aking sasabihin. Amang banal na nasa langit, Ang banal na nasa langit, sa oras pong ito, sa oras pong ito, patawarin mo ako tawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako nagpapasalamat at binuksan mo aking puso't isipan. na binuksan mo ang aking Nagpapasalamat ako nagpapasalamat sapagkat sinabi mo sa akin at sinabi mo sa na ang liwanag ang liwanag ay nasa amin ay nasa amin. pag ikaw ay sumasa amin. Pag ikaw ay sumasama, O Diyos na nasa langit, o Diyos na nasa langit, nananampalataya ako nanampalataya ako na ikaw ay namatay ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. krus ng Kalbaryo. Alang-alang sa aking kasalanan. Alang-alang sa akin kasi Ikaw ay inilibing ikaw ay nilibing at ikatlong araw, at ikatlong araw ikaw ay nabuhay na magmuli. ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking bilang tagapagligtas, aking tagapagligtas, bilang Diyos na buhay. Diyos na At buhay. magmula sa araw na ito, Mula sa araw na ito, ikaw na po, Panginoon, ikaw na po, Panginoon, ang magmaneho na aking buhay. maneho na Ikaw na manguna sa akin, O ikaw Diyos. na manguna sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen and Amen. Okay, po rin ng Diyos, mga kapatid, sa inyo lahat na nandirito po. Next step po natin, 5 minutes papaliwanag po sa atin. Yan po may green banner, sumunod lang po kayo, explain po sa atin. Sige po, 5 minutes lang po yan. Diretso lang po tayo. Huwag niyo i-miss po. Pinadala kayo ng Lord dito. Ngayon ang araw po ng inyong kaligtasan. Ngayon po ang araw para makuha niyo ang ilaw ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Alright, tayo po ay dadako sa ating offertory. Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Purihin po ang ating Diyos, lagi po tayong may binibigyan. Lagi po sa atin may nanghihingi. Pero ang sabi nga, pag tayo po ay nagbigay na kung saan ay maganda ang pagbibigay natin, ibinabalik din yan sa atin ng ating Lord. Yan ang batas ng ating Panginoon. Kaya ngayon, sa marami natin binigyan, si Lord naman din ang bibigyan natin tulong para po sa kanyang gawain na lumaganap po sa ibang-ibang parte ng ating bansa. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP.
Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Mark your calendars for our congregational fasting and prayer on January 24, Saturday, 9 a.m. Sabi mo nga sa katabi mo, let there be light. Tunay nga po na mahirap po natin makita ang mga bagay-bagay kung wala pong ilaw, walang tanglaw. Kahit saan ka pumunta, basta madilim, hindi mo yan makita. Kaya importante po ang ating buhay. At ngayon, binibigyan tayo ng Lord ng ilaw para naman mapangalagaan natin ang ating mga sarili. Amen? Yuko natin ang ating mga ulo. Lord God in heaven, tunay nga po na kinakausap mo kami. Ngayon taon 2026, nais mo na maging healthy ang aming mga spiritual life with you. Nais mo na maging healthy kami na dapat namin pangalagaan ang aming mga sarili. Ingatan namin to. Maging ang aming mga psychological awareness, emotional stability, relational well-being, and financial standing. Lagyan mo ng ilaw, Lord. Sapagkat kung kami lang, ay hindi namin kaya to. Hindi namin kayang isipin. Ngunit kayo, kapag pumasok po ang ilaw sa aming mga buhay, magbibigay ito sa amin ng pangunawa. Salamat o Diyos sapagkat lagi mo kaming kinakausap. Kinakailangan, Lord, na lagi kaming dumalo ng gawain mo para malaman namin kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin. Kaya Ama, alam namin na kailangan namin ang ilaw, kaya itaas mo ang iyong mapagpalang kamay at ipagkaloob mo ang ilaw, Panginoon, na hindi namin nakikita sa aming mga buhay. Tulungan mo, O Diyos, ang iyong mga anak magkaroon ng wisdom kung paano kakatagpuin ang mga problemang dumarating sa bawat buhay. Ingatan mo mga pisikal na pangatawan, tulungan mo mag-ingat sa sarili. Tulungan mo rin, Lord, na maging maayos, makapagrelasyon sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga kamag-anak. And Lord God, makita namin sa pamamagitan ng ilaw ang lahat ng mga bagay na nais mong ipakita sa amin. Dahil kayo may sabi na, we are the light of this world. Kaya kami naging light dahil pumasok ka sa amin. Ano maibibigay namin na light kung wala ka sa aming mga buhay? Kaya salamat sa ilaw na yan sapagkat ang kilala namin na ang Diyos namin ay napakalakas, napakatalino at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya amin tinitiwala kami mga sarili sa inyo, Lord. Paspasan mo po kami lahat. Ganon din po, O Diyos, dalangin namin, Lord, ang lahat po ng mga kababayan namin ay mapuntahan namin upang sila po ay mahayagan ng salita ng Diyos at tanggapin nila, Panginoon, ang katotohanan kung paano po maliligtas. Lord God, dinadalangin din namin ang lahat na lumapit sa harapan na hindi lamang po sila ngayon magpunta ng church, kundi lagi-lagi na. Tulungan mo po kami na mapangalagaan po sila. Basbasa mo rin, Panginoon, ang alay at handog ng mga anak. Ibalik mo na higit pa sa doble ang binibigay ng iyong mga anak. And Lord God, tinataas namin ang aming bansa. Huwag mo kami paubaya sa gera. Bigyan mo ng katalinuhan ang pamunuan namin, especially ang aming beloved President Marcos. Ganon din po, O Diyos, ang kalikasan. Huwag mo kaming paubaya sa mga monster typhoon. Huwag mo kaming paubaya sa mga lindol. Huwag mo kaming paubaya sa mga pestilences, Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay sinasaway po namin palayo sa aming mga buhay sa kung ano pa man magpapahirap sa amin. Alisin mo po itong lahat. Sino man ang mga may problema, Lord, mag-miracle ka sa problema nila. Huwag mong pabayaan na manghina at malupaypay, kundi bagkos ibangon mo, tanglawan mo agad at bigyan mo ng ilaw. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings.
To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Trade your sorrow for the joy God is bringing this Sunday. Come and be refreshed as we gather for our first communion on-site worship service, happening on January 25, 10 a.m. at Playtime Phil Oil Center. Invite your family and friends and worship with us at church. Prepare your heart and plant the Word of God so the fruit of the Spirit may grow gracefully in us. Join us for congregational fasting and prayer this Saturday, January 24, 9 a.m. at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. We're back online. We're excited to invite you to join our online church activities. My God Connection, Prayer Warrior, General Bible Study, and the Joshua Encourages Transformation or JET are all returning, starting the week of January 19. And beginning January 27, our Servants Force devotion will also resume. Let us continue to grow in faith, serve with love, and pray together as one community. See you online. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. We're happy to announce that One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay informed about the church's discipleship program, be encouraged by stories of transformation, and join the hashtag Happy Community of 1FC. Scan the QR code or visit facebook.com/1FC Discipleship. Stay connected with us. Follow JCTGBTG's social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram, and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV via A to Z Channel 11, on Monday to Friday at 5 a.m., and on Saturday and Sunday at 6 a.m. Or via Light TV on Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Hey there, medical professionals! Use your skills to serve with compassion and make a difference in the lives of others. We are looking for medical volunteers to join our G-Code ministry, especially during our medical missions. If you're interested, please message Sister M. Medina through the number on the screen or visit our Bethesdan booth every Sunday. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the information booth every Sunday.